Hello mga ka-Legit Africans! Welcome back po dito sa aking YouTube channel. So, update na naman po tayo ngayon patungkol sa TVJ and Legit Africans. And of course, hindi po natin palalagpasin ang noontime show's latest happenings. Pero bago po ang lahat, nais ko po munang i-shoutout ang ating masusugid na taga-subaybay. So, shoutout nga po kay Sir Noli Del Rosario. Nako sir, magandang gabi sa iyo. Salamat sa pagtutok at pagtambay parate sa akin channel. Shoutout Dagul Ignacio and Miss Ludi Alvarez. Grabe, parang ngayon ko lang nabasa ang pangalan nyo, Miss Ludi. Pero ganun pa man, welcome to my YouTube channel. Maraming salamat sa pakikitambay at pagkomento dito sa aking channel. And God bless po sa inyo. Samantala, para naman sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, maaari po ninyong pindutin na subscribe button and notification bell para maging updated po kayo sa mga susunod po nating balita. Basta may kinalaman si TVJ and Legit Africans, sagot na po natin yan. And eto na nga, simulan na po natin ang ating balitaan. Ngayong hapon po na ito, ka-Legit Africans. So, unahin po natin pag-usapan ang tungkol sa mga kaganapan kanina sa EAT. O, diba? Para may color coding. At pare-parehas po ang suot nila Tash, Main, Raisa, and Dipao. So, nagkakaroon tuloy ako ng kutob na baka mamaya si Raisa nga ang bunsong kapatid ni Ellen. Ano ba? Parang nakukumbinsi na ako, ka-Legit Africans, na si Raisa talaga, no? Hay nako, mag-abang na nga lang po tayo. Sabay-sabay po tayong mag-abang sa mga susunod na episode ng Gimme serye. Pero balita natin, sa Sabado ay darating po ulit si Brad and Ellen. So, for sure, riot na naman po ito and hakot na naman po ito ng mataas po na TV rating. Sana nga po ay mapadalas ka-Legit Africans ang pagbisita ni Ellen dito sa EAT kahit medyo mahirap, no? Ang pinagdadaanan nila para po makuha yung mukha ni Ellen. Anyway, ka-OG, pag-usapan naman natin ngayon ng patungkol dito kay Zombie na tila daw ba ay hindi naman talaga ito lumipad at umuwi sa kanilang lugar o sa kanyang bansa, ka-OG. So, parang nasa Pilipinas nga lang daw po ito, lalo na kung inyong i-stalkin di umano ang kanyang Facebook. So, ang tanong, bakit daw po parang iwas na iwas si Zombie parate sa issue patungkol po sa Legit Africans or sa kanya pong pag-host sa EAT. Kasi every time natatanungin naman daw po si Zombie, wala naman daw pong nakukuhang sagot ang mga tagahanga nito patungkol po sa kanya pong guest pagiging host dito sa EAT. Ngayon, ang tanong tuloy ng marami ay tapos na nga kaya talaga ang kontrata nitong si Zombie, pero bakit kailangan pagtakban na kailangan niyang umuwi ng Nigeria, mga ka-Legit Africans. So, ang hirap din kasi, lalo na kung babase lang po tayo dito sa mga nakikita natin sa Facebook. Di natin alam kung latest lang ito or late uploads. Pero, balita nga po natin ngayon ay nasa Pilipinas ng tunay itong si Zombie at meron po siyang guesting sa Imagination. And since si Miles nga raw po ang nakatoka dito sa barangay, pinalitan na nga kaya si Zombie sa barangay ka-Legit Africans kasi hindi siya makasabay or walang improvement ka-Legit Africans kasi yun yung madalas nating naririnig na binabato dito kay Zombie. Pero hoping pa din na maging malinaw po sa lahat talaga kung ano po meron. Kung tapos na po ba ang kontrata, then okay lang naman kung hanggang doon lang talaga ang kontrata nitong si Zombie. Kasi ano naman yun, kasunduan yun. Ibig sabihin, both partidos ay napagkasunduan yun, ka-Legit Africans. Kaya walang kaso ron. So, yun lang, ka-Legit Africans, no? And ayaw ko na lamang pong i-tolerate yung pag-compare kay Miles and kay Zombie na may mas bagay daw si ganito, si ganale, si ganyan. So, kaliwanagan na lang siguro talaga, ka-Legit Africans, no? Kung talagang babalik pa ba si Zombie, hindi na, o tapos na yung kanyang contract dito. Anyway, mataas naman po, no? At maganda naman tila ang takbo ng kanyang vlogging ngayon, ka-Legit Africans. Masipag din itong si Zombie mag-update, mag-post, ka-OG, no, ng mga videos. And matataas naman ang views niya dito.
Samantala, narito naman po ang napakakulit na selfie ni Mama Ala na dito kay Maine Mendoza. So, napagtripan nga po niya na magpa-picture dito ka OG. So, makikita natin na very close po talaga sila at happy po sila no, sa nararating and mga blessings sa buhay ng kanilang collegiate tarwican. So, sabi nga dito ni Mama Alan, nagpa-selfie nga pala ako sa iyo at main DCM sa Gaok Dental. So, update naman po tayo ngayon, Collegiate Tarwican, sa Tape Bulaga na kung saan big time surprises pa naman po ang kanilang caption na ginamit dito. Pero parang hindi pa rin po na-clickbait ang mga tao dahil nasa 300 lang, almost 400 lang ang nanonood po sa kanila live, sa kanila pong nagdaang live streaming. So, ganito po kababa ngayon, Collegiate Tarwicans, no? Ang kanilang kanila pong viewers and para nga lang daw pong mga nag-online selling. Madalas marami pa daw po ang viewers ng mga nag-online selling kesa po dito. Samantala, biro naman po ng iba, Paulo Contis daw ba naman na nakabalandra Collegiate Tarwicans, kaya siguro natakot na yung iba na i-click pa ka OG yung video. Anyway, sabi nga po dito, no, yung mga tao talaga and mga senior citizens daw po talaga malalaman kung sino talaga ang tunay na Itbulaga. Sabi po dito, sa mga senior citizens mo talaga malalaman kung sino talaga ang tunay na Itbulaga. Sa puso't isip nila, TVJ at original Tarwicans lang. #Legit Tarwicans. Nako, hindi lang po senior citizens. Ako naman, hindi po ako senior. Grabe naman po kayo. Nasa 20s pa lamang po ako. Pero legit Tarwicans. And alam ko kung sino po ang tunay na Itbulaga. And syempre, atin po yung ipaglalaban at atin po uulit-ulitin na para po sa atin mga tao, mga Pilipino, wala pong ibang original na Itbulaga kundi ang TVJ lang. Kung meron man po may karapatan na gumamit ng bulaga, ay ang TVJ yon dahil until now pinapatunayan po nila na they deserve the title bulaga. Araw-araw ba naman tayong sinosurpresa, hindi na ubusan ng TVJ, which is the meaning of Itbulaga, guys. Kung pakikinggan nyo yung mga interviews ni Henyo Master, surprise sa pananghalian. Kaya po, Itbulaga yan. And atin po ipaglalaban yan. Kasama tayo ng TVJ, guys, sa laban po nilang ito. Hanggang sa mabawi po nila ang titulong Itbulaga. Ay naman po ang maging resulta ka-OG ay andito lang po tayo na nakasuporta para po sa TVJ and Legit Tarwicans. Sabi naman po dito ni PC IP, ayan, magandang gabi sa inyo, shout out. So patungkol naman po ito sa kapatid ni Tash, Karen daw po okay, pero sana ay si Maha. Sabi pa dito, nakukuha naman sa makeup, kaya pwedeng bumata ang tao. Gaya ni Maine, muntik nang hindi ko makilala. Yan po yung ibig kong sabihin, guys. So, kahit pa sinabi ng TVJ na mas bata, ka-OG po, pwedeng pampalito lang po ito, diba, sa atin. Diyan magaling ang TVJ, guys. Sorpresahin at talagang bulagain po tayo. Kayang-kaya naman nga pong gawan yan ng paraan sa makeup, Collegiate Tarwicans, and sa acting, daloy po ng script, diba, ka-OG, kung may script man sila, pero sabi, wala daw po itong script impromptu acting. But anyway, mga ka-OG, malapit na rin po natin yung makilalas at malapit na po makumpleto ang pamilya ni Tash. So, sino kaya ito, ka-OG, no? Abangan po natin yan sa mga susunod na episode ng Gimme serye. So, grabe, para na rin tayo nanonood ng teleserye tuwing hapon, ka-OG, na tayo abang na abang sa mga susunod na mangyayari. Grabe nga yun. Samantala, sabi naman dito na Sir Romeo Obispo, good afternoon, Miss Ma'am Gandara. Si Karen po yung bunsong kapatid ni Ellen. Pero wait na lang tayo kung sino ang gaganap na bunso. At siguradong number 1 na naman ito pag dumating na yung bunsong kapatid ni Ellen. So, ang tanong nga po, kailan kaya darating? Baka kasi po pwedeng AI muna ipakilala. And pwede rin namang bumulaga na lang at basta bigla na lamang pong nasa studio itong bunsong kapatid. Pero parang makakagaya po nitong si Brad, pinakilala muna sa AI and then lumitaw sa studio.
So, yun lang po muna guys ang update natin ngayong hapon. Don't forget to click the subscribe button and notification bell para po sa iba pang mga balita.